particularly those written by Filipinos, be a way of responding to our country's issues? Actually, tama sa Edgar, mabigat din yung tanong para sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Siguro coming from a comics writer and artist, I'm sure marami sa inyo dito na lumaki sa pagbabasa ng comics, siguro mas matanda sa akin. Alam nila kung gaano kalawak ang naabot ng comics back in the days, na 1980s, 1970s, up to the 1950s. Yung content niya is Filipino actually. For the past few years, na umatin ako ng mga comics convention sa local, nakikita ko yung mga creators na sobrang influence ng Japanese at ng American content. You know, even yung mga Filipino manga, isa nawinirduhan ako, yung eksena sa Quiapo, pero yung pangalan ng mga characters, Akira, ano nangyari. So, and then I realized na yung comics natin is, yung local comics, yung traditional comics is reflection ng Philippine society. Ang kagandahan kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang comics natin ay kinikilala na sa ganito. I started doing comics back in 1991. Walang ganito. Kami mga taga-comics, wala namang nakakakilala sa amin. Parang, ano ba ito, pambalot ng tinapa or something. Pero ngayon kasi napag-aaralan na siya sa akademya, so meron ng mga history ng comics, yung mga nag-aaral na sa content ng comics, nalalaman nila na, bao nga, yung comics reflection ng Pilipino. Kung magbabasa ka ng comics ng 1930s at ng comics ng 1980s, malalaman mo yung pagkakaiba ng kulturang Pilipino sa magkaibang panahon ng comics na yun. So, yun lang. Ayaw ko makakapa. Actually, I can relate yung kwento mo kanina, Sir Randy, about yung pamangkin mo and how he picked up a comic book instead of playing the game kasi nakita niya yung Minecraft in comic form. Si E.D. Charisse kasi talks about like the literacy crisis that we have, and I think anything that would help a child pick up a book would be responding to an issue like that. To have that resource available. Right, E.D.? Yeah, okay, thank you.